good to see you. Welcome to my channel, AB7 Trader. How can I help you? Gusto niyo bang matuto about stock market, technical analysis, tips and strategies? So, don't forget to subscribe my channel, then click the notification bell dahil every week nag-upload tayo ng 3 minimum videos about stock market. So guys, magandang hapon sa inyo. So ito na naman tayo, balik tayo sa ating pagre-review about sa mga nag-trending na stock sa ating Philippine Stock Exchange Index or PSEI. So guys, ang ilan sa mga nag-trending ngayong araw, October 28, 2020 ay sina ECEN o Ace Energy Corporation, C. Chelsea Logistic Holding Corporation, dito CMA Holding Corporation, then IDC, Ital Philippines Development Corporation, then yung bagong IPO, yung CNV RG or Converge Information and Communication Technology Solution Incorporated. So Merrimart Consumer Corporation, MRC Allied Corporation, NIKL, Nickel Asia Corporation, then Now Corporation. So ito ang mga nag-trending na mga stock. So possible ang ilan sa mga ito ay most active or based on number of trade, then top loser or top gainer. So yun ang mga ilan sa mga category na pinagpipilian ng mga nagte-trending na stock or either din sa mga fundamentals na tinatawag. So guys, ang stock na to is hindi recommended para sa mga trader or nasa stock market na mga investor na makapanood ng video nito. So ang purpose lamang ng stock na to ay for sa pagre-review natin. So pinili natin sila kasi trending nga sila at madali tayong makagawa ng mga category base sa ating pagre-review ng mga technical. So guys, punta tayo sa ating Instagram at ulitin ko, hindi siya recommended stock, is only a purpose of review and personal information para sa akin. So guys, punta tayo sa ating Instagram. So guys, nandito na tayo sa ating Instagram. So una natin tingnan ay ang Philippine Stock Exchange Index or yung PECI natin. So naka-date candle tayo guys. At makikita natin dito na almost 3 days na sunod-sunod na may pagbaba na yung ating PSE. Pero dito naman sa nung Monday is tumaas pa to kahit papaano ng I think nasa 7.13 points, pero nagkaroon siya ng red candle kasi nga yung opening niya guys is mas mataas compare sa naging closing niya, at mapapansin nyo dito yung volume dito, mas malaki yung number of selling. So mas malaki yung nagbenta ng stock compare sa bumili, kaya nagkaroon siya ng red candle dito na masasabi na rin natin na top spinning candle. So may indication na kung ganyan ang candle, may possibility na another thing nga is may pagbaba nga. So yun nga nangyari. So kahapon Thursday, so nagkaroon ulit siya ng pagbaba ng candle at yung sunod-sunod talaga na pagbaba ng candle na nangyari. So tingnan natin ang every 5 minutes ito nung kahapon sa kwan. So 27, so ito yung 27 guys, so ito yung opening niya. Then hinatak siya pababa ng pababa nung ating ng mga I think dito seller. Seller, then nagpwersa naman ng mga buyer. So at mapapansin din natin dito sa ating day candle na almost dito na yung price is hinila talaga pababa, at dito yung closing niya nung time na yun. So ito yung yung beginning pa lang, ito yung pinaka mababa nung kahapon. Then ngayon guys, so yung candle is talagang yung part niya is pababa na pababa. At mapapansin nyo, so wala nang volume ngayon, so halos lahat nagkaroon ng selling. So guys, bakit nagkataon na ganito yung nangyari sa ating PSEI? So nung kasi guys, nung mga Monday evening, so may pagbagsak ang US market, so mapapansin nyo yun. So at dito pa lang sa ating PCI Monday rin, so mas marami din na nag-selling kasi nga yung kasi dito guys, yung mga issue na inaabangan is yung election sa US at yung tinatawag natin na pag-exit ng Britain sa Euro. So isa yan sa makaapekto, at possible may maraming mga investor na or foreign investor na naka-base sa US
or company sa US na may ka-tie up dito sa mga Asian company na nagpo-pull out muna ng mga kanilang capital. So nakikiramdam muna 'yon kung ano yung mangyayari dito sa upcoming election at dun sa pag-exit ng Britain sa ating sa euro. So, ilan yun sa mga na-apekto guys. At dito, mapapansin mo naman, so, walang galaw ang ating PSE. It means, walang gaanong volume na pumapasok. So, may volume lang siya na ngayon na 1.75 billion. So, number of trade, so, 116.61k, then value na 6.8 billion. So, compare mo naman, so, nung Monday, so, marami talaga nag-exit guys. Mapapansin nyo yan. So, dito, yung iba na, nagpanic na yan sa naging epekto nitong, yung part na to. So, yung sa volume na to na nangyari nung Monday. So, mapapansin nyo yung normal volume naman talaga is ito, part na yan. Pero nung Monday, napaka-huge ng mga volume na So, maraming nag-take, I think, na mga foreign investor sa time na to na nag-exit. So, yun ating masasabi sa ating PSA guys. At may continuation pa rin yan. So, hanggang ngayon, pag wala pang news na mabalita tayo regarding sa pag-exit nitong Britain at yung sa nangyayari doon sa US regarding sa magiging election. So, may possibility na magkakaroon ng panic itong ating PSE, yung mga trader dito sa ating Philippine Stock Exchange. So, pero good thing naman is nasa normal pa naman tayo, naka-step pa naman ating or nakatapak pa naman ang ating Philippine Stock Exchange sa 6,000. So mahigit 6,000 points. So it's a good indication pa rin yan na magkakaroon pa rin ng tinatawag na may ayos o may pagtaas pa rin ng mga puntos sa masunod na araw guys. Depende sa maging issue ngayong next week. So possible. Pero ngayong week guys, so I think masasabi ko talaga na mapapansin natin dito na may pagbaba talaga to ang ating PSEI. So punta na sa ating unang guys. Sa unang company. So ESCN, so continuous pa rin guys yung kanya, yung pagtaas ng kanyang presyo, pero ngayon medyo dito nasa tinatawag natin na nasa sideways na yung part na to. It means may weakening of trend na formation dito. At mapapansin niyo dito, may mga buying, mas malaki yung buying ng ating ECN. So, una natin tingnan is Bollinger Band. So, sa Bollinger Band, so, nung Monday, so, apektado rin to. So, marami rin selling dito. So, possible may mga net foreign investor din sa part na yan. So, ngayong araw guys, so, marami rin net foreign investor na nag-exit dyan. So, may volume ngayon na yung ECN is 28.18 million, then 2.75k. So, napakaraming trader, number of trades na nangyari dyan ngayong araw. So, may value siya na 109.25 million, pero yung net foreign buy niya is negative 13.83 million. So, almost mahigit sa 10% pala ng value niya ngayong araw. So, tulad ng sinasabi ko, so, marami mga foreign investor na nakikiramdam or tumitingin ng mga issue regarding sa lalo sa global ngayon, global issue. So yun ang naging nangyayari kung bakit nagkakaroon ng yung network buying, yung network buying sa ating PS, sa mga company dito sa PSE is nagkakaroon ng negative. So or possibility na nagkaroon na nakapag-take profit na or may profit na yung mga investment nila na nilagay dito sa company to, kasi nga nung mga nakaraang araw, so mapapansin niyo naman sa news, so sunod-sunod na I think sa loob ng 2 months. So, sunod-sunod na mga news na nilabas tong sa ESEN regarding sa mga new project or new improvement na gagawin niya, hindi lang dito sa local, kundi international or global din. So, yung mga sa India, then Europe, Australia, then dito sa local, sa Central Luzon. So, may mga project siya na ongoing or gagawin in upcoming year, I think, or upcoming year or this last third quarter na or fourth quarter ng 2020. So ngayon guys, tingnan natin diyan. So purpose naman talaga natin is for trading sa mga trader. So dumagdag ako ng isang ngayon guys, isang tawag dito. Isang technical indicator, yung tinatawag na average directional index or EDX. So yung average directional index natin guys, so nasa less than 50 siya. So pero may pagtaas ang ating EDX. So it means kapag ganyan yung trend, kasi may possibility na weakening of trend ang nagiging formation. At ito nga ang ating kumbaga hindi ibig sabihin na weakening of trend guys is ibig sabihin no na bababa. So may possibility na magkaroon ng pag-angat konti or may pagbaba konti yung ating
price depende sa trend ngayon, pero yung trend kasi guys is uptrend, so ibig sabihin bullish. So this means na nasa below 50 ang ating ADX, so may tendency na medyo weaken ang trend. So ito naman going uptrend naman yung ADX natin, so may possibility may continuation o kumbaga may continuous na pagtaas ng presyo, pero hindi ganun kalaki yung magiging kanya, kumbaga pag-angat, or either na bumaba pa nga to, depende sa magiging takbo nitong ADX sa mga susunod na araw. So yung RSI natin guys, so almost kwan kasi guys, tawag dito, nasa overbought na siya. So may tendency talaga na magkaroon ng pagbaba yung presyo nitong si ECN, or either na magkaroon ng sideways. So tingnan natin ang every 15 nitong every 5 minutes ng ating candle ngayong araw. So mapapansin niyo dito, nagkakaroon ng sideways yung price niya guys. So may up and down. So 28 ngayon, ito yung presyo niya. So sa taas, then hinihila pa baba, then inaangat naman, then hinihila pa baba. So mapapansin natin sa Bollinger Band natin na yung mga price candle is karamihan is nasa ilalim nitong simple moving average. So may indication na yung dito, yung mga kuha na to guys, na dito, yung stock na to is magkaroon ng sideways, or either magkaroon ng pagbaba ng presyo. So doon lang tayo sa dalawang ito. So pero kung ini-expect natin magkaroon to ng uptrend na price, so parang negative tayo dyan guys. So mapapansin natin yung mga ADX nito at itong ating RSI. So pababa guys ang RSI dito sa 5 minutes. Ang ADX natin is below sa tinatawag natin na 50. So ang ADX mo na below sa 50, may indication na medyo weaken or may pagkaroon ng downtrend ng ating price guys. So yun natin masasabi dito kay ACN, at mapapansin din natin yun sa 28 ngayon guys, tulad ng sinasabi ko sa inyo, 13.83 million net foreign investor negative. So mapapansin nyo dito, so may apat dito na huge volume na candle. So I think this is a investment na nag-pull out or nag-exit o nagbenta ng mga share. So may marami pa rin naman yung mga tao dito, yung buying, pero mapapansin niyo sa mga buying volume is kadalasan, I think ito yung mga tinatawag natin mga trader. So nag-expect na tumaas yung presyo nitong ECN. So ito mga maliliit na volume na yan. So may mga investor naman na pumapasok, pero hindi sapat para, kumbaga, hindi sapat na masabi natin na mapunan yung pag-exit ng ilang investor. So dito may mga huge volume naman dito sa mga investor. So pero bakit mas malaki yung net foreign buying natin? So na negative kasi nga either yung sa part na to guys is may mga partner ng mga trader na nakasama sa ating dito sa nagsumasalo ng mga stock na binibitawan nitong mga investor to. So tingnan natin guys ang transaction niya. So every 5 minutes, so mapapansin nyo may 1K, so 6K, so 3.88 lang yan. So I think 1,000 is the minimum kapag normal lot ka. So ito may 1,000, so may mga cross trade dito na nangyayari guys. So I think na may sumasalo ng mga trader. So may mga malaking investor na lumalabas, pero dito karamihan halos masasabi natin ng trader. So 1K, 2K, so 1K, so mas marami maliliit na mga volume guys na bumibili ito. 2K, so 2K, 1K, 1K, so 3K, so 5K, so pinakamalaki na dito yung 17K sa last minutes. 72K, 72K yung pinamalaki. Ay, may 210 pa rin dito. Ito, baka I think ito yun guys, yung part na to. So guys, yung ating masasabi dito sa ating ACN. So balik tayo guys sa susunod na stock. So Chelsea. So Chelsea, so tingnan natin ang day candle. So ito, medyo nagkaroon ng tinatawag na weakening of trend. So dito, above na yung RSI niya naman sa 70 ay sa 50. So may strong trend na possible na mangyari kapag above yung ADX mo sa 50. Pero ang kwan dito guys, ang nangyayari is going down ang trend na formation. So ang ADX guys medyo magulo lang to tingnan na technical indicator. So kapag ganito ang price mo guys, it means merong strong, yung ibig sabihin niyan may pagtaas ng presyo, at lalong na may pagtaas ng presyo ang ibig sabihin nito sa part na to. At lalo na kapag above 70 or above 50, it means strong trend na mangyayari doon.
Pero kapag pababa naman yung ito, mga tulad niyan, ang kanyang formation guys, kapag pababa yan at nasa above 50, it means strong downtrend ang mangyayari. Strong trend na downtrend yung presyo na mangyayari. Ibig sabihin, may pagbaba ng presyo or either na magkaroon ng weakening of trend. So, dito kasi sa ating Bollinger Band, so nagkaroon ng narrowing. So, it means weakening of trend ang ibig sabihin niyan. It means na dito magkaroon ng sideways yung presyo. Kung magkaroon man ng sideways yung presyo guys, so either na magkaroon ng neutral yung paggalaw, pero dito kasi narrowing at yung price candle natin, so lumalapit dito sa ating simple moving average sa ating Bollinger Band. So may tendency na magkaroon to ng pagbaba ng presyo guys. So once na nag-cross below itong ating candle dito sa simple moving average at mapapansin nyo rin, so more on selling volume siya. So hindi niya na-meet yung required volume niya ngayon na 13.71 million, pero yung volume niya ngayon is 2.78 lang, almost 20% lang, almost 20% lang yung kwan yan. So volume niya is 2.79 million, so number of trades so 728, so medyo malaki rin. So value na 16.07 million, then net foreign buying niyan is 923.18k. So it means may pumasok na investment dito sa kay Chelsea. So bakit may mga pumasok na investment dito guys? So possibility guys na net foreign buying, kasi nga gawa nung fundamentals niya dati na nakuha niya yung ilan sa mga contract dito sa paggawa ng mga tower na gagamitin ni dito sa pag operate ng kanyang telecommunication. So yun isa sa mga possible kahit may investor na pumapasok dito kay Chelsea. So, mayroon si Chelsea kasi guys, hindi na to logistic lang holding. So, mayroon tong infrastructure na hands, infrastructure arm. So, gumagawa na rin siya ng mga structure para sa mga telecommunication company tulad ni dito. So, worth I think nasa 1 billion ba 'yon ang contract na nakuha ni yung isang kan ni Chelsea, yung Udinia Corporation. So, yun ang ating masasabi guys. Dito kay Chelsea. Pero sa technical guys, so ito nga strong trend, possible strong trend na medyo weakening of trend. So, magulo kasi yung ADX guys. So, it means pag nagpa-down to, it means may pagbaba na yung presyo mo. So, may weakening of trend. So, ang ADX kasi binibigay nito dalawa, price trend, then momentum, then yung dito, momentum, at then yung dito sa isa to, price. So, yung price kanya. So, yung pag-angat ng presyo niya. So, it means dito, may strong trend na mangyayari guys. So ito, nagkakaroon ng down dito eh. So may possibility na may pagbaba ng presyo. So yung ating RSI dito, so nasa baba na siya ng 70. So at nagkakaroon niya ng pag down ng mga RSI, at itong ating simple moving average is almost nasa naghahag na dito sa ating price candle. So tingnan natin ang every 5 minutes guys. So sa every 5 minutes, so ito nagkakaroon ng sideways yung galaw ng mga price candle guys. So tumaas, then baba, then taas, then hinahila pa baba. So it means hinihila ito ng mga buyer na pumapasok, pero itong price na to, so maraming selling dito guys. So it means maraming nagbumibita or nagbebenta ng mga stock na hawak nila ito. So mga part ito. So supported itong yung price candle is supported ng volume. So it means mayroon mga malaki talaga na lumalabas na mga trader or may hawak na mga stock na dito sa company to, or nagte-take profit na, masasabi natin nagte-take profit na. So kasi nga medyo huge yung pagtaas ni Chelsea guys, or either no sa part na to nakabili, or side teams na nakasakay nung nagkaroon to ng bullish. So ngayon nagkakaroon siya ng tinatawag na sideways at mayroon pag narrowing. So may tendency na bumaba yung price ni Chelsea nito either next week or this coming day. So tingnan na natin ay. So sa mga trader, so I think nasa sa inyo yung decision guys kung ano yung bias nyo. Pero para sa akin kasi as a trader, so it's better to play safe na masasabi ko, kaysa sumugal ako na 50% of chances. So guys, yun ang ating masasabi dito kay Chelsea. So guys, si Converge. So si Converge, wala tayong masasabing technical indicator na magamit dito kapag ito ang dito
kapag sa day candle ang ating tiningnan. So, yun guys, nag-opening to IPO. So, I think nasa 15.2 or 15 pesos. Then, 3.9 na inangat to guys. So, kadalasan, yung mga IPO guys, so, dinudumog yan ng mga tawa dito, mga trader. So, binabantayan yan sa mga galaw ng mga trader. So, mapapansin nyo, so, tulad ng ilang ilang dito ng ilang mga IPO na nagdaan ngayong araw tulad ni na sina Arit, so mapapansin nyo, so nagkakaroon siya ng huge na pagtaas ng price. So kapag nagganyan guys, kung isa kang trader, so if nakapag take enough na sa'yo, kumbaga may profit ka na, so take time na mag-isip na kung mag-exit ka. So tulad dito guys, inangat ng inangat yung kanyang presyo. So tingnan mo ang every 5 minutes nito guys. Oh, itong sa opening niya guys, so sa opening pa lang inangat na agad kasi nga itong candle na to, so nagre-represent to, so 9:30, so inangat agad diyan guys. So ang initial opening niya guys is 15.2. So pero dito nag-opening siya ng 16.78 agad. So after that, so mapapansin nyo may mga nag-take profit na. So may kwan kasi guys, yung maliit yung paggalaw ng presyo guys, mapapansin nyo. So ito mayroon ng malaking volume na lumabas guys. So why not? So yung mga bumili sa IPO guys ang nag-take profit ng time na yan. So yung iba inangat nila yung presyo nung time na makapaangat na ng presyo at may huge volume, kumbaga may profit na nakita yung mga bumili sa IPO. So unti-unti na silang lumabas guys. So yun ang naging nito si Chelsea, so si Converge. So ngayon guys, si Converge is I think isa sa mga subsidiary na dito. So kasi ang isa rin sa mga may-ari to ay si Dines Oy. So yun ang isa sa mga information na aking nakalap lang naman regarding dito. So yung price candle niya guys, mapapansin nyo sa opening, so sa opening niya is may pagtaas, pero yung initial open tayo sa IPS is 15.2, then sa opening nagkaroon siya ng tinatawag na 16.78. It means may kinita ka na more than 1 peso. So kung may hawak ka dyan na 10,000 share, so malaki na yon. So ito, nung nakita yan ng mga na may hawak o bumili sa IPO, so tinake advantage na yan guys. So mapapansin nyo yung price is unti-unting binaba sa 15.2. Sa 15.2. So tinan mo dito sa price candle niya guys. So ito yung opening niyan. So umangat ng konti, then hanggang tuloy na yung pagbaba niya guys. So yung ating masasabi dito kay Converge. Pero kung sa kan trader, kung gusto mong sabayan to this coming week, so may malaking opportunity na nagkakaroon siya ng volume. So may mga buying volume buying volume dito na nangyari ngayong araw. So ito, so medyo may mga buying volume na sumasabay kasi nga yung pagbaba nito nung price ng 2 days ito. Opening, then bumaba, then opening na naman, so bumaba doon. At ngayon, nagkaroon siya ng opening, so it means may mga nag-take profit, kumbaga nakapag-take profit, so may mga buyer na pumapasok guys, kasi nga medyo mababa na yung price nga, below na doon sa kanyang initial na offer. So yun ating masasabi dito kay Converge guys. So meron siyang malaking indication na may pagtaas kung titingnan natin itong ating price candle dito sa ating 5 minutes guys. So nandito naman siya at yung ADX niya, so below, so going below 20. So if mag below 20 to, masyadong weak na yung trend. Itong RSI niya, so medyo flatten. So if kung magkaroon to ng tendency guys na yung RSI is mag above 50 sa opening, so may tendency na magkaroon reversal yung presyo. So may mga buying naman dito sa part na to guys. So may indication na baka tumaas tong price nitong Converge. So wala tayong ganong technical masasabi kay Converge kasi nga 3 days pa lang siya. So possible I think na magkakaroon to ng pagtaas ng presyo. So possible na habulin niya itong price na to guys. So sa opening na to or sa naging closing niya nung first day niya. So sumunod guys si dito. So tulad ng sinasabi ko guys, kay dito magkakaroon ng sideways yung presyo. So kasi nga itong RSI niya, so ayun yung Bollinger yun na nagkakaroon siya ng narrowing. Pero dito sa ating ADX, so above 50 pa yan guys. So may strong, ibig sabihin strong trend na mayroong pagkaroon ng weakening of trend. So kasi nga ito may indication kasi nabababa siya guys. Weekend of trend, strong trend na may pag weekend of trend. So yung price sa weekend of trend sa price yun guys. Strong trend nasa ito
nasa above 50 siya. It means ang trend na yon is babantay natin either uptrend or downtrend. So, pero dito sa kay dito guys, mapapansin na rin dito, natin dito na sa day candle niya, nasa overbought na siya dito sa RSI. So, ang price candle niya, so almost magko-cross below dito sa ating simple moving average sa ating dito Bollinger Band. So, ito namang Bollinger Band to ang upper sa lower band niya guys. So, halos almost magkuha na. Dito mag-neutral na or yung galaw niya. So, may tendency kung maging neutral yung galaw nito or sideways at mag-cross at hindi mag-cross below to itong price candle. So, may indication na magkaroon na to ng sideways hanggang itong RSI niya guys is ma-meet niya dito sa or bumaba ng konti dito sa below 70 or between 70-60 or 64-50. So, yun natin masasabi guys. So, ngayon guys, may pagbaba siya na 0.02. So, medyo mababa lang yan. Then, may volume siya na 24.07 million. Then, 5.72k. So, medyo huge yung number of trade. Pero, yung volume niya na required, so, hindi niya na-meet. So, almost 25% lang ng volume niya yung na-meet niya yun. So, 24 million out of 105 million. So, value na 158.16 million pero net foreign buying. So, may konting lumabas na 3.78 million. So, I think almost nasa 3% ng kanyang value. So, 5 minutes guys. So, dito kasi sa mga trader, so, kung either magkaroon to magkaroon ng reversal konti or I think na pero dito sa ating medyo wiki na guys. So sa ating Bollinger Band, so ito last kanya sa every 5 minutes, so bumaba then inangat pero bumaba ulit. So may indication na ito na yung ating dito Bollinger Bands is may pag-widening dito sa ating sa 5 minutes. So may tendency na magkaroon to ng pagbaba ng presyo guys. So yung ADX dito sa 5 minutes price candle is nasa below 20 din at medyo down din itong ang kanyang direction ng itong graph niya. So ang graph naman itong RSI niya sa every 5 minutes, so nasa 50. So nasa 50 chances na either sideways or ay uptrend or downtrend ang maging takbo ng itong RSI. So strong resistance na masasabi natin na magkaroon to ng tinatawag na So, hanap tayo dito. So, yung price niya. So, ito. So, walang price candle dito na magkakaroon ng resistance na medyo malaki. So, I think ito, ang part na to. So, ito yung maging strong resistance niya. So, pag na-break niya yung price niyan guys, so, I think sa 16.63 ito medyo 16.62. So yung current price niya 16.62. So kung ma-break niyo yung price niyo guys, so dalawang candle kasi ito guys na tumama sa same point. So itong part na to at saka ito sa merong buying, medyo supported siya ng dito ng volume. So ito yung part na to. So medyo may volume na makikita. So ito rin. So parang I think may volume din siya na hindi supported tong isa. So I think na ito medyo okay na tong resistance niya sa 16.63. So, kung tumaas sa 16.63 or mas above dito yung price niya guys, like ito may pag-widening, so may indication na may pagtaas ng konti itong si dito. Pero sa day candle kasi guys, sa day candle kasi natin is overbought na talaga siya. So either man na tumaas man yan, so sabi ko nga sa inyo at medyo may pagnaro, so hindi siya ganun kataas ang ibibigay niya na guys na kumbaga pag-angat ng presyo, hindi rin ganun kataas ang pababa. So either na magkakaroon ng sideways kasi guys, so pag hinahabol na itong RSI. So kung in the future naman guys, so I think na so sinasabi ko na may break itong 7 pesos. So yun ang ating masasabi guys dito kay dito. So yun, nasa sa inyo yun kung gusto ninyong sakyan yung chances na yun guys. Pero I think naman talaga na magkaroon to ng tinatawag na pagtaas ng presyo lalo na't maganda yung fundamentals nito. So sumunod guys, si IDC, si Italfinas Development Corporation. So medyo mayroon na siyang ditong tinatawag na doji candle, spin doji na to, masasabi natin, spin candle na to. So yung price candle niya, so unti-unti na rin naghahag. So, pero ngayon, meron yung candle niya yung araw. So, medyo nagkaroon ng tinatawag na divergence. It means na lumalayo dito sa ating price candle. So, may possibility na tumaas itong ating
or umangat yung presyo. Pero dito kasi sa RSI, so medyo malapit na siya sa overbought, pero may indication naman na nabi-break niya naman yung 80, RSI 80. So may tendency na may pagtaas ng medyo may pagtaas na malaki yung presyo nito guys, or either na magkaroon to ng reversal na downtrend. So yun ating babantayan kasi nga yung dito may buying volume dito pero medyo maliit lang yan. So almost 33% lang ang required volume ngayon. So 3.37 million yung volume, then may number of trades na 542, then value na 947 million. So may net worth buying siya na negative na 419.37k. So medyo maliit pero yung price niya is tumaas ng 0.06 pesos or 2.17% yan. Pero itong Bollinger Band kasi guys, medyo may pagnaro, so may tendency na it means na may weakening of trend. So medyo weaken ang trend pa dito kasi nga yung yung ADX niya pa naman is below pa naman sa 50. So once na mag above 50 naman yung ADX mo guys, o greater than 50, so may indication naman yan na ibig sabihin strong trend na formation at lalo pa pataas to atong trend na ginagawa niya. So yun ang ating masasabi guys dito kay Italpinias. So tingnan natin every 5 minutes. So sa mga trader, so may mga selling dito sa part. So may mga huge number of selling dito pero may huge number of buying dito. Mas marami yung buying volume, mas malaki. Tingnan yung buying kan guys. So mas malaki or mas marami yung buying compare sa selling, pero yung volume na nangyayari dito sa nagpo-form dito na mas marami yung nagsisell is mas malaki yung mga volume guys. So ito, mas marami yung nagba-buy pero yung volume nila, so I think naman I see. So mas marami yung volume ng buying pala. So mas sumbaga sa volume na number of volume guys na napo-form, mas marami yung nagkakaroon ng buying na buying na trader. So it means sa isang nagsisell, so may either na dalawa or mahigit sa dalawa na nagbabay sa volume na binibitawan niya. Pero dito ngayon sa mga huge volume naman na to, na masasabi natin na marami yung tawag dito, yung seller, pero yung mga form naman ng mga volume niya guys is kakaunti. So mas marami pa rin yung nagkaroon ng buying guys. So yung ating masasabi, at ito nga may 50% chances itong ating price na tumaas or either na bumaba. So medyo ito sideways pa yung galaw ng ating Bollinger Band dito, at yung mga price is nahag pa naman at walang pagalaw. So itong volume na to guys na buying, so ito yung last na to. So walang pagalaw yung volume dyan, yung price dyan. So it means na may 50% chances na tumaas yung presyo or either may chances na bumaba naman yung price guys. So sa 50-50 tayo guys, pero dito sa ating day candle guys, so medyo masasabi na rin natin to na nagkakaroon to ng tinatawag na dito na weakening of trend na mapoform kasi nga itong ating pagnaro, at itong ating RSI naman is almost na sa mag-cross above 70 na. So kung mag-cross above 70 man yan guys, so I think na baka ma-break niya yung 3 pesos na presyo nito ng ating Italpinas guys. Yun ang masasabi natin dito guys. So sa mga trader, so nasa sa inyo yun guys kung ano yung kanyo, yung indication nyo, pero para ito sa mga I think sa mga investor, so may good indication kasi ito sa mga investor guys na nakikita ko. So yun natin masasabi guys. So sa MM, so yun nga guys, so sunod na pagtaas ng kanyang price. So ngayon yung kanyang medyo weak pa to. So masabi natin weak pa tong ang kanyang ADX. So nasa below 20 pa yan, or below between 20 and 50 pa. So pag medyo may trend, meron palang trend na napoform na rin dito guys sa ating ADX kasi above 20 na rin pala to. So between 20 and 50 pala, medyo weak lang yung trend pero may pagtaas ng trend yun guys. At itong ating Bollinger Band, so may pag-widening ang kanyang upper sa lower band, so may indication na yung price is tataas. Pero ang RSI guys, so ang downtrend lang yan is magto-cross na siya above sa 70. So nearly magko-cross na siya. So may indication na maging overbought na siya. So it means either na magkaroon to ng huge na pagtaas or either na magkaroon to ng tinatawag na sideways ang galaw nitong mga presyo ng
ng MM na to. So itong mga trend na to, so nagkaroon siya ng strong trend na formation. So kung magtuloy-tuloy itong ADX guys na magawing above sa 50, so possibility na tumaas yung presyo, pero I think na hindi to magka-cross yung ADX ito ng above 50 guys sa ating sa yung graph nito. So either na hanggang between 20, 25 or between 25 and 30 lang mangyayari guys gawa nitong ating RSI guys na sa overbought na siya. So yun ating masasabi, or either kung mag-overbought man tong ating RSI guys, so may tendency na magkaroon to ng sideways yung presyo. So pag ma-meet niya naman yung presyo na tulad na nangyari dito guys na nagkaroon na siya ng sideways, so may possibility na yung price guys is magkaroon ng sideways, then ang RSI may possibility na below naman, magbibelow naman 660. So yun ang maging tendency na masasabi natin na may pagtaas na naman itong si MM guys. So ngayon may mga buying naman, so possibility medyo huge yung buying. So number of trades nga niya, so 3.36k, so volume sa 34.3 million. So hindi niya lang na-meet yun, so almost 100% naman yung volume required niya is na-meet niya naman, pero 34.3 million, so may value siya na 120.51 million, then 866.23k na net foreign buying, so may foreign investor na pumasok. So dito sa 5 minutes, so every 5 minutes niya, so ito may mga volume dito, so may huge number of volume dito na pumasok. So may investment dito na volume, so pero hindi nga lang ganun ka-supported ng presyo. At yung price is na natiling nakahag. So I think guys magkakaroon ng weakening of trend to guys. So sa every 5 minutes mapapansin nyo, so yung opening niya, so yung price candle mo, so nagkaroon ng divergence dito sana sa simple moving average mo, may pagtaas pero hinihila. So may mga lumalabas na mga seller, it means may na magte-take profit. So ito mapapansin nyo yung mga price candle at din in the last 2 to 3 hours, so yung mga price candle mo guys, so nakahag dito sa ating simple moving average. At yung last candle mo before na closing, so medyo nagkaroon ng down or crossing below dito sa ating Bollinger simple moving average ng Bollinger Bands. At yung Bollinger Bands mo may nagkakaroon ng indication na widening niya. So pag nagkaroon ng widening yan guys, so may indication na pagbaba yung price niya guys sa sunod na araw. At itong EDX mo, so mag-going below 20, so there's a possibility na may pagbaba yung presyo. At itong RSI mo naman dito, so nasa below 50 din, so may kan nga na bumaba tong price nitong MM guys, so or magkaroon ng weakening of trend yung kaya to, kasi yung day candle niya mapapansin nyo, so medyo bullish tong nangyari sa kanya guys itong mga almost 6 days, so ng 6 days. So either na magkaroon to ng weakening, so hindi naman ibig sabihin ng weakening guys, so na bababa yung presyo, either na bumaba ng konti or tumaas ng konti. So yun ang weakening of trend. So ibig sabihin yung price guys hindi ganong ganong gagalaw ang kanyang presyo. So yun natin masasabi dito guys sa kay MM. So sumunod guys sa MRC. So MRC Allied, so nagkakaroon ng weakening na pagtaas, pero may kwan dito. So I think may na trend na naman na baka umangat ulit to. So RSI niya, so overbought, pero may record siya na above 80. So may tendency na umangat guys, kasi may pag-widening itong ating Bollinger Bands. Atong medyo divergence itong price din sa price candle dito sa ating simple moving average sa Bollinger Band, so sa ating day candle. So it means baka may pagtaas pa to na price ulit na naman to si MRC. So baka nagkaroon ng income naman ibang mga company na subsidiary nito tulad ng Mega World, so McDonald's, so infrastructure ba yun na company. So may mga company siya na hawak guys, so either na baka nagkaroon naman to ng income. So sa global market kasi yung McDonald's, so may pagtaas at ang Mega World ngayon, so unti-unti na rin siya nagkakaroon ng operation. At yung ADX mo dito sa ating kwan is halos mag-above sa 50. So, kanina ipaliwanag ko lang pala guys ng konti yung ADX guys. So, kapag below 20 pala yung ADX mo guys, ibig sabihin weakening of trend. So, weaken ang trend nun. So, either na hindi gagalaw yung presyo or bababa yung mga presyo. Dito naman sa between 20 and 50, so either na ang trend is may strong trend siya na formation na kaunti, may bearish ng also I think na bullish na masabi natin na
na medyo may bullish na mangyayari. Pero yung above 50 guys, so ibig sabihin strong trend na formation yon. Pero ang tingnan nyo, yung magiging takbong ng graph na to. Pag pababa yung graph guys ng takbo at nasa above 50 siya, it means kasi nun guys, strong trend na downtrend. So, ito naman, kapag between 20 and 50, may strong siya na formation kapag tapos paangat yung presyo, ay paangat yung graph nito guys. So, may tendency na umangat yung price guys. So, yun ang masasabi natin sa ADX guys. So, tulad dito guys, nagkakaroon siya ng pag-angat, it means may pagtaas yung ADX natin dito. At ito, may confirmation ating Bollinger Band na yung upper band. So, may pagtaas ng presyo. At ganoon dito sa RSI. So, may indication na magbe-break siya ng 80. So, it means baka tumaas yung presyo at yun nga, may mga buying kan dito, volume, mas malaki yung buying number o buying sa trade ngayon compare sa selling. So, may report pa siya. So, may net income siya 6.81 million, negative siya, nalugi siya ng 6.81 million ngayong third quarter. So, pero may buying siya. So, I think itong si MRC guys, so either na magkaroon ng sideways or magkaroon ng tinatawag na pagtaas ng presyo. So, tulad ng isang araw, so 0.65, so possible. Good for investor pala tong kana to. So, possible may medyo malaking investor na nagkaroon ng kita dito. So, kahapon. So, ngayong araw, so wala siyang ganong ginalaw guys. So, up and down yung mga presyo ngayon. So, unlike kahapon or nung Monday, so ito. So, pero guys, ngayon, medyo weakening na naman siya. So, I think na magkakaroon to ng tinatawag na weakening of trend or kumbaga, sideways na galaw naman. So, either bumaba or tumaas ng konti. So, si MRC guys is good for kung talaga to sa investment. So, sa mga trader dyan, so, mahirap sumabay dito guys. So, tingnan mo yung ngayong araw lang siya yung makikita na nagkaroon to ng pinaka bullish guys. Sa every 5 minutes nyo pa makikita yung candle niyan. Pero pag tinignan ito, so, araw lang din yung naging bearish siya dyan. Pero another day, so, nagkaroon na siya ng sideways. So, kaya yung stock na to guys is good for investment lang talaga. So guys, si nickel. So si nickel, so medyo may pagtaas naman ng presyo ngayon. So medyo at yung kanyang ADX, so medyo strong trend ang sinasabi itong RSI. So may tendency na magkaroon ng above 70 naman. So yun nga lang dito sa ating Bollinger Band, so medyo may pag-narrowing. So it means na baka magkaroon ng weakening of trend. So, it means na naman, so, ang weakening of trend, either na tumaas ng konti or bumaba ng konti. Pero yung may galaw niyan, in the coming week, so, mapapansin nyo, medyo sideways lang. So, medyo merong lang siya, guys. Price range lang. Yung price niya, ay yung presyo niya is magre-range lang. Kumbaga, may range lang na hindi siya gagalaw doon, guys. O, kumbaga, lalagpas yung mga presyo doon. So, mas maganda gamitin dito guys is yung tinatawag na support and resistance or yung Darbox, yung sinasabing na Darbox guys, yung gamitin nyo dito. So, pag lumabas yung presyo doon, so, yun ang pasimula na magkakaroon siya ng pagtaas ng presyo. Pero ngayon guys, mapapansin natin dito sa kay nickel, so, medyo weaken siya. So, isa sa mga fundamentals guys na maka-apekto dito guys yung isa sa mga mining subsidiary mining niya na medyo kan muna ngayon na-close gawa ng yung ilan sa mga empleyado or mga personnel yata doon nagkaroon ng COVID, so naging positive, so baka yun ang mag-apekto nun guys. So may mga buying naman dito sa kay nickel kasi nga medyo good company to at yung mga mining company na ngayon is medyo maganda naman ang takbo. So guys, either si nickel guys magkaroon to ng pagtaas or possibility na bumaba yung presyo nito. So every 5 minutes, so ito, so nakahag yung mga price candle, so umangat, then third dot, so nagkaroon na siya ng pababa, so nagkakaroon ng sideways itong mga 5 minutes candle niya. So yun nga sinasabi ko, medyo weekend to. So sa mga trader, so I think na hindi siya fit sa atin na sabayan kasi nga yung kanya is medyo sideways. So pero sa mga investor, so may indication kung nagkakaroon ng sideways yung price ito guys, it means ito yung retest ng kanyang presyo. So may tendency na yung presyo niyan so hindi na bababa. So may na in the future, so may scenario na baka tumaas yung mga price nito guys.
ni nickel. So, yung ating masasabi dito kay Nickel Asia guys. So, yung fundamentals na natin dito, masabi yung subsidiary nga niya. So, medyo walang operation I think hanggang sa November 7. November 7 o 27. So, basta 7 yung dulo. So, I think 27 or 7 kasi nga sa quarantine area ng mga or possible na disinfection or ng area na kung saan nagkaroon ng mga staff na nag-positive. So, guys, sinaw. So, sinaw. So, after niya nagkaroon ng magandang movement nung nakarang buwan. So, I think so September, October. So, nakarang buwan kasi nga gawa ng itong lumabas na fundamentals kanya na pang-apat na telco. So, medyo naging bullish yung taas ng presyo niya. Pero after that, nagkakaroon siya ng tinatawag na sideways. So, ngayon guys, ang kwanito ni Now, fundamentals masabi ko lang, so raising of funds, so sa gawa ng mga improvement ng project at yun nga, mga tie-up niya na Bietel na companies na taga Vietnam. So, yung company na rin yun guys, so medyo malaking magandang company na yun kasi may mga kumbaga, may mga ka-tie-up rin yun ng mga ka-tie-up din yun sa ibang bansa tulad sa North America, din dito sa Asia. So dun sa Africa, so Mozambique at Cameroon sa naman sa North America naman, Peru. Then dito naman sa Asia, Southeast Asia is yung Myanmar, Laos. So Malaysia, I think sa yung mga so may mga ka-joint venture din sa mga bansa na yun. Then ngayon sa Pilipinas yung tinatawag na Now, yung pang-apat na telco natin. So si Now may pagtaas siya ng capital ngayon, so raise of funds gawa ng mga improvement sa mga sa mga pasilidad niya. So ngayon guys, yung presyo nito, so mapapansin nyo, halos nagkakaroon lang ng sideways. So I think kung mag-cross below to guys, dito sa ating presyo, price candle dito sa ating simple moving average, either na bumaba ng konti yung presyo. So kung mag-continuation ng pag-narrowing, pero kung magkaroon to ng tinatawag na dito, yung neutral, yung paggalaw ng tawag dito, ng neutral na paggalaw nitong ating Bollinger Bands. So, baka magkaroon to ng tinatawag na sideways lang muna. So, ilang days na rin kasi nagkaroon ng sideways yung presyo nyo guys. So, either na tumas ng konti or bumaba ng konti. So, wala siyang volume. So, volume niya 4.3 million. So, pero yung required volume niya is 40.76. Ibig sabihin, hawak niya yung may hawak ng company yung share, so kaya niya bumitaw ng mga volume nito. So pero 10% lang ngayon ang binili ng mga trader or mga investor. So net foreign buying nga niya, so may negative siya na 101.95k. So volume niya is 4.30, so number of trades 8.54. So may medyo malaki naman number of trades, pero yung required volume na gusto niya makuha guys is hindi na tawag dito na meet. At ngayon, so medyo malaki ang volume na gusto nilang pakawalan kasi nga kung may 40.100 ang required nila, so it means may malaking hawak silang volume sa bibitawan guys para sa mga trader or sa mga investor. So yun, at may indication na tataas talaga yung presyo kung hawak ng company yung volume. So yun guys, ating masasabi dito kay Now at ang yung RSI niya, so medyo nandito na between 60 and 70 at may indication pa na magka-cross below 60. So yun natin masabi dito kay Now guys. So sa every 5 minutes candle, so sideways lang yung araw at may indication na nagkaroon ng bullish itong candle. So may indication na tumaas yung candle nito. So resistance niya naman sabi natin. So ito lang naman ang malaking resistance ng mga price nito. Ito, yung dalawang to. So ngayon, yung price candle niya, so nasa 14.85. So ngayon, araw kasi 14.84. So may 1 cents lang naman yan. So I think na kung pag tumaas dyan guys sa 4.84 or 4.85, mag above siya dyan, so may indication na may pagtaas yung presyo. Pero kung manatili maging below siya dyan guys, so may indication na manatili siyang sideways ang kanyang presyo guys. So pero ngayon guys, so isa sa mga support natin guys ito. I think nasa 4.81. So pag below 4.81 guys, kung yung presyo bukas guys is mag below sa 4.81,
So, may indication na mababa yun guys, yung presyo nila. Pero kung maglalaro lang siya between 4.81 and 4.84, so it means magkakaroon siya ng sideways na yung presyo niya. Pero kung yung price niya is mag-above sa 4.85, so hanggang sa tumaas siya, so may indication na may uptrend ang mangyayari dito sa mga ating price dito kay now. So guys, yun lang ating share ngayon guys. So hindi na tayo gaanong nagsishare ng elaborate yung pagpapaliwanag sa dito sa mga technical guys, kasi nga more on ang gusto ko lang naman mangyari, so kung ituro is kung paano talaga basahin. So kaya kung magbigay ng mga suggestion na kung tataas or bababa, so yun lang guys ang masasabi ko. Magkaroon lang ako kayo ng konting ideya about sa pagbabasa ng mga technical indicator na ginagamit dito sa ating stock market or kahit sa mga forex man dyan. So guys, maraming salamat sa inyo. So hanggang dito lang tayo. At sana magkaroon lang kayo ng konting ideya. So yun lang ang gusto ko mangyari.